mapagpalang umaga po sa ating Panginoon at sa ating lahat po mga kapatid. Bilang pagpapatuloy po sa ating devotion na ginaganap sa araw-araw, ang talata at ang aklat na nakatalaga po sa akin ay matatagpuan sa Zechariah chapter 14 verse 8 and 9. Ang banggit po sa Magandang Balita Biblia, ang sabi po dito sa verse 8, ang mga agos ng tubig buhat sa Jerusalem ay patuloy sa buong taon patungo sa dagat na patay, ang kalahati, at sa dagat Mediteraneo naman ang kalahati. Sa verse 9, ang daigdig ay pamamahalaan ni Yahweh, siya lamang at ang kanyang pangalan ang kilalanin ng lahat. So kung titingnan po natin mga kapatid, ang aklat ng Zechariah po, mapapansin po natin dito mga pahayag, no, nagbabala at naghahatid ng pag-asa. Kasi kung atin pong babasahin ang buong aklat ng Zechariah, pinahintulutan po ng ating Panginoon na mangyari ito sa Jerusalem. Ano po ba ang mangyayari sa Kanya? No, sabi po sa verse 1, darating ang araw na pababayaan ni Yahweh na mapasok ang Jerusalem. No? Lahat ng kagamitan sasamsamin, no? At paghati-hatian sa harapan mismo nila. No, yun yung mga bagay na sa mga karatig bansa, no? At darating din naman ang point na after nun, hahatulan ng ating Panginoon ang mga karatig bansa ng Jerusalem. Katulad ng Ehipto, no? Katulad ng Lebanon sa panahon po natin ngayon. Pero, kung papansinin po natin, sa kabila ng kanilang naranasan at inalaw ng ating Panginoon, hindi pa rin sila pinabayaan ng ating Panginoon. Bagkus nandun pa rin at nananatili ang Diyos sa kahabagan, no, sa mga taga-Jerusalem. Mga kapatid, ang banggit din sa verse 9, ang sabi po, ang daigdig ay pamahalaan ni Yahweh, siya lamang at ang kanyang pangalan ang kikilalanin ng lahat. Kaya po ito ginagawa ng Panginoon, kaya po niya inalaw, kasi darating ang panahon na ang mga karatig bansa ng Jerusalem ay kanya ring lilipulin. So kumbaga, ang pag-asa at sa hinaharap ay mapasa kanyang bayan pa rin. So same as sa atin po mga kapatid, wala po tayong ibang asahan, dumanas man tayo ng mga iba't ibang mga pagsubok o suliranin sa buhay, sa hinaharap sa ngayon, ang Panginoong Diyos ay nananatili po sa atin. Pinagmamasdan tayo, hindi niya tayo hinahayaan. Lahat ng kailangan po natin ay kanyang ibinibigay. So ganun din po, kumbaga, ito yon ang nais ng ating Diyos, no? Sa buhay noon ng ating mga ninuno, at ganun din po sa panahon natin ngayon. Kaya wala po tayong ibang gagawin kundi ipakita at maihayag ang kapangyarihan ng ating Panginoon, at siya lang ang kilalanin natin. Higit sa lahat, ipakilala po natin ang ating buhay na Diyos sa mga taong wala pang pagkakilala sa Kanya. So, maraming salamat po sa ating Panginoon mga kapatid. Ito po ang kapahayagan ng ating Diyos na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, sapagkat nandun pa rin yung kanyang kahabagan gaya ng sa mga taga-Jerusalem. So, yun lamang po mga kapatid. Purihin po ang ating buhay na Diyos magpakailanman.